Ang San Antonio Spurs ay labis na nasasabik tungkol sa pag-usbong ng kanilang second-year center na si Victor Wembanyama. Si Wembanyama ay nagkaroon ng kahangahangang unang season kung saan siya ay nanalo ng NBA Rookie of the Year Award. Siyempre, ang mataas na inaasahang center ay hindi pa perpekto at mayroon pang espasyo para sa paglago. Ipinaliwanag ng NBA legend at dating star ng Los Angeles Lakers na si Shaquille O'Neal kung bakit hindi niya iniisip na magiging dominante si Wembanyama sa hinaharap. Isang mahalagang kasanayan na nagtatangi sa center ng Spurs mula sa iba na kasing taas niya ay ang kakayahan niyang mag-shoot ng bola. Gayunpaman, ito rin ang dahilan kung bakit iniisip ni Shaq na hindi magiging ganap na dominante si Wembanyama gaya ng iniisip ng iba. Si Wemby ay isang mahusay na player. Pero hindi ko talaga iniisip na maaari kang maging dominante kapag puro jumper ang shot mo. Sa tingin ko, kung isa siyang inside player na may taas na 7 feet 5 inches, ang sagot ay oo. Pero kapag puro jumper ang shot mo, ang laro mo ay pataas-baba, sinabi ni O'Neal sa Pat McAfee Show. Ang pananaw ni Shaquille O'Neal ay maaaring bunga ng panahon kung kailan siya naglaro, na hindi gaanong nakasentro sa perimeter kumpara sa 2024 na estilo ng NBA. Si O'Neal ay isang two-way interior force na tumulong sa kanya na manalo ng 3 kampyonato kasama si Kobe Bryant sa Lakers. Sa taas na 7 feet 5 inches. May kakayahan si Victor Wembanyama na makipagkompetensya sa paint na parang kakaunti lamang ang makakatapat. Ngunit ang tila pagtutok niya sa jump shots, gaya ng binanggit ni Shaq, ay maaaring maging hadlang sa pagkamit ng kanyang buong potensyal. Gayunpaman, isa sa mga pinakamalaking bentahe ni Wembanyama ay ang kanyang versatility. Nakita na ng mga fans ang sulyap ng lahat ng kaya niyang gawin noong kanyang rookie year kasama ang Spurs. Maaaring hindi pa siya kasing lakas sa loob ng paint gaya ni Shaq noon, ngunit lalakas pa siya. May potensyal si Wembanyama na maging mahusay sa loob at sa labas ng court. Ang magiging produksyon niya sa hinaharap ang magsasabi kung tama ang opinyon ni Shaq o hindi. Kahit ano paman, ang dating star ng Los Angeles Lakers at ang mga basketball fans sa buong mundo ay nasasabik na makita kung ano ang magagawa ng center ng Spurs habang siya ay umuunlad sa kanyang career. Sa ibang balita naman, si Jayson Tatum ay isang NBA champion, 5 beses ng All-Star at 4 na beses nang napili sa All-NBA team. Bilang pangunahing star ng Boston Celtics, kabilang siya sa mga pinakamahusay na player sa liga. Ngunit patuloy na iniiwasan siya ng MVP award habang naghahanda siya para sa kanyang ika-8 season. Si Tatum ay pumuwesto sa ika-6 sa NBA MVP voting noong nakaraang season, ika-4 noong 2023 at ika-6 noong 2022. Malamang na muling mapabilang siya sa mga kandidato sa susunod na season kung mananatili siyang malusog, pero hindi pa rin siya nababahala tungkol sa mga individual na parangal. Matapos niyang pamunuan ang Boston sa pagnanais makuha ang ika-18 kampyonato. Sa isang panayam kay Bobby Krivitsky ng Sports Illustrated, tinanong si Tatum tungkol sa balanseng pagnanais niyang maging MVP at ang hangaring makamit ang isa pang titulo. Oo, ang pagkapanalo ang pinakamahalaga sa lahat, sagot ni Tatum. Ang pagkapanalo ng kampyonato ang pinakamahalaga. Ang paglalaro ng tama, pero nagawa na ito. Posible ito? Pwede kang maglaro ng tama, dominahin ang laro, maghangad ng kampyonato, at maging MVP ng liga. Hindi mo kailangang isakripisyo ang isa para sa isa pa. Pwede mong makuha pareho. Parehong posible para kay Tatum ang MVP award at ang 2025 NBA title. Sa edad na 26-year-old, nasa rurok siya ng kanyang kahangahangang career at walang duda na siya ang leader ng team na paborito para sa kampyonato. Sa kabila ng kanyang mahusay na performance noong 2023-24,
maraming naniniwala na maaari pa siyang maging mas mahusay sa kanilang paghahangad ng sunod-sunod na kampyonato. Maaari ring papasok si Tatum sa bagong season na may dagdag na motibasyon, bagamat napili siya sa Team USA para sa 2024 Olympics. Hindi katulad ng kanyang teammate na si Jaylen Brown, siya ay mysteriously na-benched sa 2 sa 6 na laro ni head coach Steve Kerr. Bagamat nakakuha siya ng gintong medalya, inamin niyang ang hindi paglaro ay isang challenging na karanasan. Gayunpaman, ibabalik niya ang kanyang atensyon sa Banner 19 sa pagsisimula ng Celtics training camp ngayong buwan. Magsisimula ang preseason ng Boston sa 2 laro laban sa Denver Nuggets sa Abu Dhabi sa October 4th and 6th. Ang regular season opener ng Celtics ay nakatakda sa October 22nd laban sa New York Knicks sa TD Garden. Sa kabilang balita naman, si Kyle Kuzma ay nagpahayag ng interes na muling maglaro kasama ang dati niyang kakampi na si Jordan Clarkson. Noong nakaraang Agosto, si Kuzma ay nagtour sa Pilipinas kung saan siya ay mainit na tinanggap ng mga Pilipino at itinuring na isang tanyag na personalidad. Mukhang pinahalagahan ng star ng Washington Wizards ang reaksyon ng mga Pilipino at nagpahayag ng kahandaang isaalang-alang ang paglalaro para sa pambansang team ng Pilipinas. Sa isang panayam sa All-Star Magazine, inamin ni Kuzma na posible siyang maglaro muli kasama si Clarkson. Ngunit sa pagkakataong ito, maaaring para sa Gilas Pilipinas. Bagamat prioridad pa rin niya ang paglalaro para sa Team USA, hindi niya isinasara ang pinto sa posibilidad ng pagsuot ng uniforme ng Gilas kung magkakaroon ng pagkakataon. I mean, if I didn't play for Team USA, I could rock out with Jordan Clarkson, sabi ni Kuzma. That would be cool. Posible bang maglaro si Kyle Kuzma kasama si Clarkson sa Philippine National Team? Si Clarkson at Kuzma ay naging magkasama sa Los Angeles Lakers noong 2017-18 NBA season. Kahit maikli lang ang panahon ng kanilang pagsasama, nanatili ang kanilang pagkakaibigan sa paglipas ng mga taon. Ngayon, bilang mga leader ng kani-kanilang team, lumipas na ang 8 taon mula noong nagsama ang dalawa. Ngunit, mukhang nagbubukas si Kuzma ng posibilidad na muling magkasama sila ni Clarkson sa Gilas Pilipinas. Ang tanong, pwede bang maglaro si Kuzma para sa Philippine team? Ang star ng Wizards ay maaari lamang maglaro para sa Pilipinas kung siya ay magiging naturalized Filipino citizen. Subalit, ang proseso nito ay medyo matagal. Kung seryoso si Kuzma sa kanyang plano na maglaro para sa Gilas, mas mabuti nang magsimula agad ang aksyon para dito. Kung sakaling si Kuzma ay maging naturalized Filipino citizen, maaari bang magkasama sina Clarkson at Kuzma sa iisang team? Sa kasamaang palad, ayon sa mga patakaran ng FIBA, isa lamang naturalized player ang pinapayagan sa bawat team. Sa kasalukuyan, si Clarkson na ang nag-o-occupy ng spot na iyon. Maliban na lang kung pahihintulutan ng Pilipinas si Kuzma na maglaro bilang lokal na player, malabong mangyari ang tambalan nina Clarkson at Kuzma sa ilalim ng kasalukuyang sitwasyon. Ang mas malamang na pagkakataon na makita muli ang tambalan nina Clarkson at Kuzma ay sa NBA. Maaring dumating ang panahon na sila ay magkasama ulit sa iisang NBA team. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.